Matapos ang naging panalo ni Mash laban sa leader ng Magia Lupus at makuha ang lahat ng mga barya ng Lang Dormitory, ang kanilang tsansa sa pagiging isang Divine Visionaries ay mas lalo pang tumaas. Gayunpaman, may isang problema ang ngayong kinakaharap ng ating bida, dahil ang chismis na hindi siya marunong gumamit ng magic, ay kumalat na sa buong paaralan. Dahil dito ay may mga lumalapit kay Mash upang igisa siya sa Senado, ngunit ang kanyang kaibigan tulad ni Finn ay palaging andyan upang siya ay protektahan. At dahil ayaw pa rin tumigil ni Boy Kulot, biglang dumating si Lance at pinatahimik ito gamit ang gravity magic. Dumating din si Lemon kasama si Dot, na parang naging mommy dahil sa dami ng natamong sugat. Pumunta sila sa isang dorm upang ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo laban sa Lang Dormitory, subalit si Finn ay nagtataka, dahil bakit daw pati ang kanilang mga kinalaban na mahilig sa Barbie ay kasama nilang magdidiwang, at ready pa itong makipag-party. Subalit ang bawat isa sa party ay nagkaroon ng kanya-kanyang trip, may mga bano na naglalaro ng baraha, ang iba naman ay hinihigop ang pagkain upang kumain, at meron pang nakikikain kahit hindi naman imbitado. Matapos ang messy na party, kinausap ni Abyss si Mash na target siya ng isa sa mga notorious na sindikato ng Magic Realm, na si Innocent Zero. Inihayag din ni Abyss na si Abel ay hindi talaga tunay na 3-liner mage, kundi isa lamang itong artificial 3-line na ibinigay ni Innocent Zero, noong minsan na nakipag-deal ito upang makakuha ng dagdag na kapangyarihan para makakuha pa ng maraming mga barya. Bukod sa paparusahan sila ni Innocent Zero dahil sa naging kapalpakan nila, pinaalalahanan ni Abyss si Mash na maging maingat, dahil nakatutok din sa kanya ito. Matapos ang kanilang usapan, biglang may isang kwago ang dumating at nagbigay ng isang liham para kay Mash. Kinabukasan, ipinatawag ang bida ng Bureau of Magic upang talakayin ang kanyang kasalanan, dahil sa pagtatago ng katotohanan tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang gumamit ng mahika. Subalit may nakisabat na isang Divine Visionary na nagngangalang Rio Grants, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging patas sa akademya, at hinimok si Mash na ibigay ang lahat para makakuha ng suporta mula sa lahat. Kaya binato niya ang isang kandila, at hinamon si Mash na sindihan ito ng hindi hinahawakan. Habang ang kalbong minister ay nangangamba dahil hindi nga marunong gumamit ng mahika, ay biglang inilabas ni Mash ang kanyang wand at kiniskis ito sa sahig ng napakabilis, na nagdulot ng maikling sunog sa paligid. Ikinagulat ng kalbong minister nang magawang masindihan ni Mash ang kandila nang hindi gumagamit ng magic, habang sinabi niya kay Rio na kukunin niya ang suporta ng mga tao gamit ang kanyang kamao. Subalit matapos magpasikat ni Mash ay bigla siyang inatake gamit ang buhangin, kung saan kasabay nito ang pagdating ng ilang Divine Visionaries, na pinamumunuan ni Ortor Maddle. Habang sinasabi nito na kailangan mamatay ni Mash bilang parusa dahil sa kawalan ng kakayahan pagdating sa mahika, bigla naman kinontrol ni Innocent Zero ang kalbong minister, at ipinaalam sa kanila na pagmamayari nila ang bida at hindi pwedeng patayin. Ipinaalam nito na may itinanim siyang magi-parasite sa batok ng kalbo, na sumisipsip ng mana hanggang sa mamatay ang biktima. Dahil walang sino mang visionaries ang makakahawak dito, tinanggal lamang ito ni Mash ngunit bigla itong pumasok sa kanyang bibig. Ngunit ikinagulantang nila nang isuka ito ni Mash at tinali ito na parang dog balon, gamit lamang ang kanyang dila. At kahit na iligtas ni Mash ang buhay ng matanda, ay sinabi ni Ortor na kailangan pa din niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan at sumama sa kanila. Subalit nang tumanggi si Mash na sumama, ay mabilis na tumungo si Ortor sa kanyang likuran upang siya ay tapusin, ngunit pinigilan lamang ito ni Rio. Bago pa man sila mapunta sa mainit na argumento, ay pinigilan sila ni Rain kasama si Mr. Wahlberg. Narito ang headmaster upang makiusap na ipagpaliban ang hatol kay Mash, dahil sa posibilidad na maaari silang dalhin ng bida patungo kay Innocent Zero. Subalit sa kabila ng pakiusap ng dating Divine Visionary na kayang sumabay kay Innocent Zero, nananatili si Ortor sa kanyang desisyon na bigyan ng parusa si Mash. Kaya inalis ng headmaster ang kanyang sumbalilo at yumuko sa harap ng mga Divine Visionaries, at nananawagan na bigyan ng pagkakataon ang bida. Habang si Rain ay lumuhod at nakiusap na din na si Mash ay maaaring pagkatiwalaan, nagising ang kalbong minister at binanggit ang ginawang pagligtas sa kanya ng bida, bilang dahilan upang ipagpaliban ang parusa. Sa wakas ay sumang-ayon din si Ortor ngunit nagtakda ng ilang kondisyon na dapat sundin ni Mash, mula sa kanilang pagiging isang tauhan, hanggang sa pagiging isang kandidato para sa Divine Visionary ngayong taon.
Tinanggap naman ni Mash ang mga kondisyon ni Orter at sinuntok ang sahig bilang pangako, na tatalunin niya si Innocent Zero gamit ang kanyang kamao. Nang makabalik si Mash sa kanilang dorm ay sinabi niya ang nangyari sa kanyang mga tropa, kaya nagdesisyon silang gumala. Pumunta sila sa palengke at nakita nila ang isang koala dart game, na ang sipon nito ang nagsisilbing dart. Nang subukan ito ni Mash at imbis na sa board ito tumama, ay sapul ang noo ni Dot. Kaya nang subukan ito ni Dot at sinadyang gumanti kay Mash, ay sinubmission siya nito. Pumunta din sila sa isang tindahan upang bumili ng bagong wand, para sa paparating na Divine Visionary exam. Sinalubong sila ng may-ari nito na nagbahagi ng malalim na kaalaman tungkol sa mga wand at mahika ng bawat isa. Kaya nang subukan ito ni Finn ay nakuha niya ang angkop na wand para sa kanyang magic, habang si Lance naman na isang double liner, ay nakakuha ng mas malupit na wand. Sa kabila ng walang mahika, sinubukan pa rin ito ni Mash at napansin niya ang isang kakaibang wand na nakabaon sa sahig. Sinabi ng may-ari na walang sino man ang nakakabuhat nito sa loob ng mga siglo dahil sa sobrang bigat, maging pisikal man o sa pamamagitan ng mahika. Kaya nang mag-react ang dalawa na dapat hindi na sinabi, ay madali lamang itong binuhat ni Mash, na pati ang tubo ng nawasa ay nadali. At dahil hindi makapaniwala ang may-ari, ay ibinigay na lamang sa kanya ng libre ang wand. Kalaunan, ay dumating din ang iba pa nilang mga tropa at tinapos nila ang buong araw ng masayang magkakasama, na kahit si Mash ay ngayon lamang natuwa, at sinabihan ang lahat na gawin nila ulit ito sa ibang pagkakataon. Samantala, nakipagkita naman si Orter sa leader ng Orca Dorm na si Margaret Macaron. Dahil hindi natuwa si Orter sa naging desisyon ni Wahlberg na ipagpaliban ang parusa kay Mash, inutusan niya ang bakla na tiyakin na hindi makakalahok si Mash sa darating na Divine Visionary exam. Subalit nang sabihin ni Macaron na hindi daw siya pumapatol sa pipitsugin, sinagot siya ni Orter na tinalo ni Mash si Abel na hindi gumagamit ng magic. Nashocked ang bakla sa kanyang narinig at bigla itong tumugtog ng tempura ni Carlo sa kanyang piano, at sinabing dumating na ang tagsibol. At dahil malapit na ang pagsusulit, bumisita muna si Mash sa kanyang ama habang kasama ang kanyang mga kaibigan. Sobrang natutuwa si Regro para sa kanyang anak dahil sa hindi niya akalain na magkakaroon ito ng mga kaibigan, ay magkakaroon pa ito ng future fiancé. Kaya kahit daw nakahanap si Mash ng mga kaibigan na kasing abnoy nito, ay sobrang saya ni Master Button sa kanyang anak at umaasang mananatili ito habang buhay. Subalit habang walang kamalay-malay ang bida, si Macaron at ang dalawang parlorista nito ay papunta na sa kanilang bahay upang siya ay wasakin. Ngunit sa hindi nila inaasahan, biglang umulan ng napakaraming espada, na nagmula sa leader ng Adler Dorm na si Rain Ames, na may planong kalabanin ang tatlo upang protektahan si Mash. Habang nasisiyahan si Macaron dahil hindi lamang si Mash kundi pati si Rain ay kanyang kakalabanin, bigla nitong nilabas ang kanyang piano at nagsimula ulit itong tumugtog. Kaya habang masaya ang bakla sa pagtugtog at tumitirik-tirik pa ang mga mata nito, ang kanyang kalaban at mga kasama ay hindi alam kung anong nangyayari. Matapos ito tumugtog ng dilat ang mga mata, ipinaliwanag niya kay Rain ang mga pagkakaiba sa kanilang pananaw at pamamaraan. Kaya nang ilabas na nila ang kanilang mga wand, ay ito na ang hudyat ng simula ng kanilang laban. Samantala, habang naglalaban ang dalawa, ay busy naman sa paglalaro ng board game ang mga bida. Habang ang lahat maliban kay Finn ay nakakaranas ng pagkabuang sa paglalaro ng board game, naalala nito ang sinabi sa kanya ni Regro na umaasang mapapanatili ni Mash ang magandang ugnayan sa kanyang mga kaibigan, kung saan naniniwala siya at nangakong tutulungan niya ang bida. Samantala, nakakuha naman ng kalamangan si Macaron nang mag-cast ito ng mga musical note bomb sa paligid ni Rain, nalilikha ng pagsabog kapag ang kalaban ay nag-cast ng spell. Sa gitna ng laban, ibinahagi ni Macaron ang kanyang kahibangan sa pananabik at kung paano niya kamuhian ang kahit anong uri ng pagkabagot, kung saan tinawag niyang boring si Rain dahil sa pakikialam nito sa ibang tao. Subalit bigla na lamang tumaas ang kapangyarihan ni Rain, kung saan sa isang pag-uusap ni Wahlberg at ng isang kulot na nakatalikod, sinabi ng headmaster na marami ng mag-aaral ang naging double-liner magic sa paaralan, ngunit ang magkaroon ng 3 linya sa mukha tulad ni Rain, ay bihirang mangyari. Samantala, nang maumay na si Mash sa kakalaro ng board game, ay nagpa siya muna siyang lumabas ng bahay at kumaripas ng takbo.
Iniisip tuloy ng kanyang mga kaibigan na umalis si Mash dahil palagi itong talo sa laro, ngunit ang totoo ay pumunta lamang ito sa malayo, para kainin ang kanyang sobrang laking cream puff. Napadpad si Mash kung saan naglalaban ang dalawa, at narinig na pinagtatanggol siya ni Rain. Subalit si Macaron ay walang pakialam sa pinaglalaban ni Rain, kung saan sa tulong ng kanyang mga kasama, ay nagpakawala sila ng malakas na orchestra attack, upang mapilitan si Rain na mag-cast ng magic. Ngunit ayon sa patuloy na paliwanag ng Headmaster, bukod sa kayang ilabas ng mga 3-liner magic user ang tunay na anyo ng isang wand, ang kanilang kapangyarihan ay nagbibigay daan sa kanila na tawagin ang lakas ng isang Diyos. Sa isang iglap, na-cancel lahat ni Rain ang spell ni Macaron at ang kanyang wand ay nagbago ng anyo, habang nag-cast siya ng spell na tinawag na Black Partisan, na lumikha ng malakas na pagsabog at gumawa ng mahabang butas sa lupa. Lumabas naman si Mash mula sa kakahuyan upang magpasalamat sa kanyang senpai, habang ang sagot lamang ni Rain ay pagbutihan niya sa paparating na selection exam. Samantala, ipinakita naman na nakaligtas si Macaron, karga ang kanyang mga walang malay niyang kasama. Habang nagtamo ito ng maliit na sugat, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na huwag mag-alala sa kanilang pagkatalo. Dahil kinabukasan na ang pagsusulit, ang pakiramdam ng buong grupo ay naghalo-halo na, mayroong hindi na makapaghintay, may sobrang tensyonado, at mayroon pang hindi makatulog sa sobrang panik. Habang si Mash ay nagkaroon muna na maikling madamdaming pag-uusap mula sa kanyang ama, bago ang kinabukasang exam. Ang proseso ng pagsusulit ay nahahati sa 3 yugto. Una ay pag-angkin ng mga barya, pangalawa ang visionary exam, at ang pangatlo ay ang visionary final exam. Matapos ipakita ang iba pang 12 kandidato para sa pagsusulit, nakasalubong naman ni Mash si Orter na hindi masaya sa pagsali niya sa exam. Subalit bilang sagot, ipinakita lamang ni Mash ang kanyang mga muscle friends at may kanya-kanya pa itong mga pangalan, habang naglakad patungo kay Orter at nangakong tatalunin niya ito sa hinaharap. At dahil kumalat ang chismis na wala siyang kakayahan gumamit ng magic, ay sinalubong si Mash ng puro sigaw mula sa mga manonood, at sinasabing umuwi na siya. Gayunpaman, ibinigay na ng announcer ang unang yugto ng exam na magiging isang survival match, kung saan kailangan nilang hanapin ang isang susi, habang makikipaglaban sa mga kambing na macho. At dito muna nagtatapos ang part 1 ng ating recap, abangan ang kasunod.